Makalipas ang mahigit na 10 oras na nakakapagod at nakakatakot na biyahe, ay dumating kami sa bayan ng Divilacan. Uy, civilization na par, daming ilaw par! Ang dami dumadaan sa sakyan! Kalsada na par! Swerte kami at may naabutan pa kaming bukas na makakainan. Time check pala is 9:14 PM. So kain tayo guys. Pahinga tayong unti. At dito namin nakilala si Tatay Oding Mana. Taga kuan po si Tatay. Taga Marawi. Sa kanya to, tong compound na to. Dahil fiesta at late na kaming dumating ng Divilacan, ay wala na kaming mahanap na matutuluyan. Tomorrow, pwede na po nila kayo i-accommodate. Ganyan pang ilang araw po ba? Linisin na lang po namin yung kwarto. 2 nights. 2 nights po. Mabuti na lang ay mababait ang mga lokal ng Divilacan at si Tatay Oding Mana mismo ang nagpresentang kupkupin muna kami para may maayos na matutulugan at makapagpahinga. Dito mo talaga mapapatunayan na marami pa ring mababait na tao sa mundo. Good morning guys. So dito kami natulog. Yan. So tingnan natin yung Divilacan. Ayan, dyan yung peryahan, fiesta. So ayun, napapalibutan pala tayo ng puro puno, ng kabundukan. Ayun yung bundok oh. Lunod par, may tubig sa air filter, dami. Sa makina pumasok? Oo, sa makina mo daw. Hindi yan oh. Tagal na yung oil. Ito yung oil oh. Ayun yung oil niya. Milo. Swimming eh. Para ala. Uy, ang dami. Ang dami. Ang dami. Ito, breakfast natin. Nagpaluto tayo tortang talong, tsaka galunggong. Tsaka fried rice. Guys, kakain. Pagkagising ay nag-almusal muna kami at pagkatapos ay naghanap kami ng pwedeng matuluyan. So guys, nandito na tayo sa Grege's place. Check natin kung may bakante sila dito. Overnight lang naman. Or until makauwi tayo. May number dun sa labas. Pakasarado nga. Wala naman signal. Ayun nga pala. Yun. Diana Makunakon Isabela. Ito guys. Nakita namin kanina eh. Makunakon na eh. Ang ganda niya no. Kung maganda sana kung dyan tayo mag-isip sa mga bahay-bahay na yan. Tsaka pasilin nyo guys. May aircon. Hindi ko lang alam kung may generator sila. Ito yung beach area ng Grege's. Check natin. Interviewin natin yung mga guests nila. Sir, kumusta po dito sa Grege's? Ay, napakaganda sir. Tingnan mo naman. Oh, banayad ang lahat. Ah, ganun po ba? Pero po sir, ano pong masasabi nyo? It's really beautiful here in the Philippines. Oh my God. Oh my God. I love here. Yeah. Because back in Europe, it's very cold. I love the weather, the tropical storm. May storm na pala. Nakatai ako. Ano sa'yo par? Ay, nakatai ako par. Dito na lang sa dagat, no? Pwede. Diba, alam nyo ba guys, si Jeric, 5 times a day tumahi yan. Nakadalawa na. Natatain na. Nakadalawa na siya. Natatain na naman. Kada kain ko, alam na yun. Digest? Oo. Guys, tignan yung isa dun, no? Nag-iigib. Sa tingin nyo, anong gagawin niya dyan? Sa tubig na yan. Ano kaya gagawin nito? Anong gagawin mo dyan? Ba't nag-iigib ka? Takbo ng takbo yun, hindi mo pakali. Kuya! Ano pong isda yan? Ha? Octopus? Octopus? Hindi man!
Ay, oo nga, no? Siya! Ayun na yung napapanaginipan ko. Paano niyo po hinuli yan? Pinipira ko pa naman na octopus nga talaga. Ito pong isang to, ano po ito? Molmol. Parang ilan lang po yung galamay ng octopus? Hindi, madami yan par kakagatin ka niya. Ban yan. Nakakagat yan. Anim yata ito. Nakakagat po ba yung octopus? Patay naman, no? Oo. Walo pala. 8, 8. Kaya nga octo. Paano niyo po hinuhuli? Oo nga no. Paano po nahuli nga? Pingwit? Hindi, ito lang po. Tinusok niyo lang po? Oo. Ayun sa mga lumatok po doon. Nakakuha naman kasi sa butas ito. Kaya Galing ha. nakalabas yung ulo niya. Pagpisa niya magalamay niya. Tapos ano po yan, bibenta niyo po o ulamin? Ulamin na eh. Ulamin lang po. Ulamin lang. Pag ganyan po, kunwari, nagpahuli kami, pwede po. Kasi ulamin namin. No? Ano pa pong luto pwede dyan? Anong luto po gagawin nyo? Adobo, pwede naman. Oo, adobo talaga. Oo, para yung Adobo talagang luto niya. Parang kinain natin sa dinutukan. Hindi siya pwedeng ihaw. Ganun po. Okay, gataan mo ito ng Gata? pan. Oo. Adobuhin mo ng gata. Ayun, yun Ganun nga din, yung kinain ganun din natin. sa kinain natin. Oh, yan, nakakita ka na par. Yan na yung octopus. Thank you Salamat po. So, ito nga pala yung nakuha nating homestay dito sa Dibilacan. Kaya pasok ang linis Ayan o. So, solo namin yung mismong bahay. Ayan. May poso doon for water source. Mabiglang bumuhos habang nagbababa. Tapos meron kaming tambayan dito sa labas. So ayan, meron pang sala dito. Tapos pinaka kitchen. May toilet dyan. Doon yung poso. Ayan. And then ayan. May single bed lang siya. Nag-request pa kami isa nito. Baka request pa kami ng isa pa. And may aircon naman. Ito yung mga gamit. So, yun. Pagkatapos namin mag-unpack ng mga gamit, ay naglaba muna kami. Grabe, ang aasim na ng mga damit namin. Pero bakit nga ba, kung kailan ka naglalaba, ay tsaka naman umuulan? So guys, time check. 4:54 PM. Nagpaluto tayo ng ating early dinner dito kila Ma'am Juanitas. So, doon tayo nag-stay. Ito lang yung bahay nila. Tapos, makiki-wifi na rin tayo para makapag-update kay Mrs. So, guys, ito yung pinaluto namin. Sinigang na blue marlin at saka fried fish. Kung ano mong fish yan. Galunggong. Yan, galunggong daw. Kain muna tayo. Kinagabihan naman ay nanood kami ng kanilang mga programa sa plaza. Pagkakataon na din namin ito para makapag-relax. Swerte din at nakita pa namin ang aming savior na si Alan. Kaya naman, cheers sa'yo, Alan. So guys, nandito tayo sa may lighthouse. Dito sa may beach area. Ayan. Ito yung lighthouse. Napakapayapa. Alon at huni ng ibon ang maririnig mo. Andun yung malaking building doon, yung kulay yellow or beige, ang munisipyo ng Dibilacan. Ang munisipalidad ng Divilacan ay parte ng probinsya ng Isabela. Ngunit isa ito sa napakahirap puntahan dahil napapalibutan ito ng kabundukan ng Sierra Madre na itinuturing naman na protected area. Kaya naman wala pang kalsada na nagdudugtong nito patungo sa mainland. Kagaya ng Palanan, ito ay mararating lamang sa pamamagitan ng bangka o eroplano.
Ang Divilacan ay hango sa katutubong salitang Agta na Vilacan na nangangahulugang isda at kabibe. Habang ang salitang Di naman ay nagpapahiwatig ng pinagmulan. Kaya naman ang Divilacan ay maaaring nangangahulugang kung saan maraming isda at kabibe. Ang Divilacan ay opisyal na naging munisipalidad noong June 21, 1969 sa pamamagitan ng Republic Act 5776. So ayun guys, papunta tayo ng Makunakon. I-check natin yung eroplano. Kaso pala, na-realize namin ang eroplano daw kasi 5,000 yung motor. And then na-realize ko na teka lang, meron nga palang bayad yung luggage. Ang bigat ng mga luggage namin. So ang free lang is 5 kilos. And then succeeding kilos is 40 o 45 pesos per kilo. And of course may limit yon. Kaya ang try din namin maghanap ng bangka dito. Baka may cheaper and or bigger. Maski na medyo mahal ng konti. As long as bigger boat, baka patusin namin. Kasi hindi talaga komportable guys yung dual engine. So make sure pagka sasakay kayong bangka, tanongin nyo kung dual engine boat ba yon. Kasi yung dual engine boat, although kasya ang motor sa dual engine na boat, hindi talaga siya pang tao for me. Kasi yung engine nasa gitna, yung ingay, yung usok. So yun, tsaka isang goal namin dito sa Makunakon is makapag-withdraw ng cash. Kasi mukhang kukulangin na kami ng cash dahil magbabayad pa kami dun sa inistayan namin. 1.5 yun per night, plus nagpaluto kami ng dinner. Kaya mga siguro 3.5 mga gagastusin namin doon. Kulang na yung cash. Ito lang hirap dito guys, kapag ka may 4 wheels sa harap. Sira pa naman yung visor natin. Makunakon na kaya to? Makunakon na to, oo. Oo, Makunakon na yung gray guys. Ay, oo nga, ito na yung airport. Lupa yung kwan? Runway? Asfalto. So, ayun, inquire tayo dito sa loob. Hindi mo susi mo? Oh. May police car. Bawal pala mag-uwi ng mga shells. Oo, bawal daw mag-uwi ng mga Tsaka shells. corals. Ito. Kaya basahin nyo na lang guys, haba eh. Hindi kami pinalad na makahanap ng eroplanong kakasya ang mga motor namin. Pang maliliit lang pala ito na motor. Tapos, 3 pa kami kaya sumuko na kami sa idea na makakapag-eroplano pa kami pabalik ng mainland. Pagkatapos sa Makunakon Airport ay pinuntahan naman namin ang pier ng Makunakon upang magtanong kung merong malaking bangka na bibiyahe. Kasabay nito, hahanap na rin kami ng ATM kung saan kami po pwedeng mag-withdraw ng pera. Kuya, may biyahe po ba pa Paladan? Awan? Nubigat? Kaano pa eh? 22 pa? So, ayun guys, negative nga daw dito. So, ayun guys, may mapag-withdrawhan na tayo. Paano po ang withdrawal? ATM? Paano po mag-withdraw? ATM? ATM? Po pwede? First time namin makaka-experience. Paano yun? Magkano yung charge? Per transact po, Magkano? 50 pesos. 50 pesos? Okay, sige. So guys, ang gasolina dito, premium 70 pesos, unleaded 70 pesos, same price.
Diesel, 65. So yun guys, success. Nakapag-withdraw kami. 1, 2, 3. At sa aming biyahe pabalik, may nadaanan kaming lake na plano lang sana namin magpalipad ng drone. Pero sakto, may local official na nakakita sa amin at pinayagan kaming pumasok. Ito ay si Sir Emerson. Yun, 200 crocodiles. Hanapin natin yung mga crocodile. Sana nandito pa sila. Or baka nakatago. Sa ngayon, paano sila ngayon kasi na-open? Opo. Nagkuhan sila ng crocodile lang kwan dito noon. Kaya nagiging crocodile sanctuary po ito. Opo. Yung mga bisita po dito, pwede silang pumasok dito? Pwede lang. Magpapaalam pa po ba o pwede nang dumiretsong pumasok? Magpaalam pa. Magpapaalam. Ayun. So magpapaalam kayo guys bago kayo pumasok dito. Kasi may concern talaga ng baka mamaya merong madisgrasya kayo. Tama. Makagat ka ng crocodile na. Oo, kasalanan pa nila. Sayang sana may makita tayo, no? Emerson Delarde po, yung Municipal Planning and Development Coordinator ng Municipality of Divilacan. Ayun. Welcome lang po kayo rito sa Divilacan anytime. Yun. Thank you po. Thank you. So, mukhang masama na pakiramdam ni Jerry. Naka-aircon kami kagabi. Malamig naman siya actually. Pero naiinitan daw siya. Baka may lagnat na. Nagalaksan siya kahapon, kagabi. Tapos ngayon, umingi ng bioflu. Buti may dala tayo. Kumusta naman yung kapag-ramdam mo? Okay ka pa? Oo, nilalagat ka na. Feeling mo nilalagnat ka ba? Paro, meron tayong ko dito. Ako muna si Dr. Tito Dom. Susunduin ko nga sana eh. Huwag mo muna. Parang ako din eh. O Par, mag-check ka. Sa pagod yan. Pati Hindi naman mainit. Hindi parang Sure ka? sakit yung katawan ko. Huwag ba yung flu? Ano? Alaksan lang. Baka matutulog ka na matutulog yan. Alaksan lang. Oo, parang ganun. Hindi ako makatulog pang ina. Ano ang pakiramdam mo? Masakit katawan mo, gano'n? Tapos, Sa pagod yan? hindi ka parang nilalagnat. Hindi naman. Nasaklat. Tayong kuryente. And guys, time check. 12:19. Fifth day namin ngayon. Sobrang sakit ng katawan namin. Pagod na pagod. At masama na talaga yung pakiramdam namin sa pagod talaga. Yung trail na yun, pinahirapan kami ng mga gamit namin. Sobra. Lesson learned talaga sa akin yun. Konti lang talaga yung nadalhin. Na over repair yata ako. Although nagamit namin yung mga dinila namin. For example, yung tools pang tanggal ng gulong, interior na baon namin, nakapagpalit kami ng interior, tapos tali. Yung tent, actually nagamit ko din yung tent naman sa totoo lang. Anyway, nagpaluto na lang kami ulit ng lunch. Hindi na kasi namin kaya lumabas. Lalabasan na kami. Tapos after kumain, matutulog kami. And if magkakaroon kami ng energy, makapunta kami sa honeymoon island. Kasi gusto namin may pakita sa inyo yun. Gusto namin makita personally. Tapos gusto rin namin may pakita sa inyo kasi korting puso daw siya. Guys, so tapos na namin mag-lunch. Inom na kami ng gamot. May baon akong Advil. Nag-alaksan na kami kanina. Wala na akong alaksan. So, Advil. Sakit kasi nga tawan namin sobra. So, kaming tatlo mag-Advil na. Si Jeric, magdadaya tabs pa. Nakahanap na kami ng maaarkilang bangka at bibiyahe ito kinabukasan ng 2:00 ng madaling araw. Kaya naman bumili na kami ng baon dahil 6 na oras ang biyahe. Dumaan na din muna kami kay Tatay Oding para makapagpaalam at magpasalamat sa pagkupkup niya sa amin.
Maraming salamat po, Tatay Oding. Okay, thank you very much. My feet will tell me where to go. I'm not afraid to step outside and see the world for what it is. No, spending all my time with people that I barely know. You may have thought that I was lost, but all I need is room to grow. I'm coming home to put a flower in your hand. Thought you should know. I'd rather be instead. Maraming salamat Dibilakan, maraming salamat Palanan, maraming salamat Didadungan, maraming salamat Isabela. Salamat Dibilakan, mahal namin kayo. Babalik kami! Babalik kami! Sometimes I feel alone, you know it's me and my guitar. Looking up at all them stars, singing where we supposed to go now. Ruthie, little lady, tell me what you mean to me. And I'll build a house in Byron Bay, if that's exactly where you'll be. I'm coming home to put a flower in your hair. Thought you should know, there ain't no place I'd rather be in. Okay guys, time check, 12:20 PM. Kadating lang namin dito sa Dilasag Port. Magdala kayo ng earplugs pagkasasakay kayo sa mga ganitong bangka. Pero mas komportable ito na sakay namin bangka pauwi kaysa dun sa papunta. Hindi kasi kami nauusukan. Pero maingay pa din, so magdala kayo ng earplugs.